Maaga pa lang ay gising na si Aling Rosa at Mang Cesar. Ang mga kamay nila'y sanay sa gawaing bukid. Pero ngayong araw na ito'y ibang hirap ang pasan nila. Ang hirap ng pagpigil sa luha. Sa isang gilid ng bahay, nayari sa pinagtagping-tagping yero at kahoy, nakaupo si Jomar habang pinipilit pakalmahin ang dibdib na parang tinutusok ng malamig na hangin ng Enero. Ma, huwag ka pong mag-alala. Babalik din ako. Sandali lang to. Mahina niyang sabi habang hinahaplos ang likod ng kanyang ina. Si Jomar ay panganay sa 3 magkakapatid at mula pagkabata, batid na niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi siya nakatapos ng kolehiyo dahil sa kakapusan, pero hindi iyon naging dahilan para hindi siya mangarap. Sa tulong ng isang kakilala sa bayan, nakahanap siya ng trabaho sa isang electronics factory sa Taiwan. Hindi kalakihan ang sahod, pero sapat na para makapagsimula. Bago siya umalis, hinaplos niya ang pader ng kanilang bahay. May guhit pa ng pangalan niya noong bata pa siya. Dito siya lumaki, sa bahay na kahit tagpi-tagpi ay puno ng pagmamahal. Habang isinusuksok niya ang passport sa kanyang maliit na backpack, dama niyang hindi lang simpleng biyahe ito. Ito ay simula ng kanyang laban. Laban para sa kinabukasan nila. Pagdating sa terminal, doon na siya hindi nakapagpigil ng luha. Ang mga mata ng kanyang ama, bagamat matigas sa labas, ay nangingilid rin. Anak, huwag mong intindihin ang bahay natin. Basta't ingatan mo ang sarili mo, yung pangarap mo, unahin mo. Tumango si Jomar, sabay yakap ng mahigpit sa mga magulang. Habang palayo ang bus na sasakyan papuntang airport, hindi niya namalayang pinipigana ng mga palad niya ang laylayan ng kanyang pantalon. Ang puso niya'y puno ng kaba, lungkot at pag-asa. Isang tahimik na panlangin ang bumubulong sa hangin. Sana hindi masayang ang sakripisyo ko. Pagbaba ni Jomar sa Taiwan, agad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Malamig ang simoy ng hangin, kakaiba ang amoy ng kalsada, at wala siyang maintindihan sa mga salitang naririnig. Ang mga ilaw sa airport ay mas maliwanag kaysa sa kahit anong lugar na nakita niya sa Pilipinas. Pero ang pakiramdam niya ay tila nasa dilim siya, nanghuhula, nangangapa at natatakot. Isinama sila ng ahente sa maliit na dormitoryo kung saan sila titira habang nagtatrabaho. 4 silang OFW sa isang silid, puro lalaki, galing sa iba't ibang probinsya. May galing sa Zamboanga, isa ay mula sa Nueva Ecija, at ang isa ay matandang Ilonggo na mahigit 2 dekada nang pabalik-balik sa Taiwan. Sa gitna ng pagod, takot at pananabik, sabay-sabay silang tahimik na nagdasal sa gabi. Walang nagsalita, pero pare-pareho ang laman ng puso nila. Makaligtas, makaipon, at makauwi. Sa unang linggo ng trabaho, halos mabali ang likod ni Jomar. 10 oras araw-araw sa pabrika. Walang aircon, puro alikabok, at laging may deadline. Hindi siya sanay sa ganoong ritmo. Parang di nauso ang pahinga. Bawal magkamali. Kapag na-late ng ilang minuto, kaltas agad sa sahod. Pero sa kabila ng pagod, tiniis niya ang lahat. Para to kina mama at papa. Lagi niyang bulong sa sarili habang pinupunasan ang pawis sa break time. Ang pinakamasakit sa lahat ay tuwing gabi. Sa bawat video call, ngiti ang ipinapakita niya sa pamilya. Pero pagkatapos ng tawag, lumuluhod siya sa tabi ng kama at umuungol ng iyak na walang tunog. Namimiss niya ang amoy ng sinangag sa umaga, ang halakhak ng mga kapatid niyang sabik sa kwento,
at ang init ng simpleng yakap ni inay. Ngunit sa dayuhang lupang iyon, wala siyang ibang sandigan kundi ang tiwala sa sariling sakripisyo. Dumaan ang ilang buwan, unti-unti siyang nasanay sa trabaho. Natutunan niyang mag-budget ng mahigpit. Sardinas sa almusal, tinapay sa tanghalian, lugaw sa gabi. Kada sahod, halos buo niyang ipinapadala sa Pilipinas. Walang tanong, walang kondisyon. Basta't alam niyang napapakinabangan ng pamilya, ayos na. Hindi niya alam, sa bawat padalang iyon, may mas malalim palang plano ang kanyang mga magulang. Isang lihim na sa ngayon ay hindi pa niya kailanman maiisip. Unang sahod ni Jomar, halos nanginginig pa ang mga kamay niya habang itinatype ang amount sa remittance app. Hinati-hati niya ang kita. 15,000 para sa mga magulang, 5,000 para sa matrikula ng nakababatang kapatid, at 2,000 para sa gamot ni tatay. Sa kanya, natira lang ay halos 3,000. Sapat lang sa pagkain at paminsan-minsang load para makatawag sa pamilya. Pero masaya siya. Para kay Jomar, ang kita ay hindi sukat sa laki, kundi sa saysay. Anak, sigurado ka ba? Ayan lang ang ititira mo para sa sarili mo? Tanong ng kanyang ina sa video call habang pinapakita ang resibong natanggap. Opo ma, basta kayo ayos dyan, okay na rin ako dito. Sagot ni Jomar, sabay ngiti ngunit ang totoo, gutom siya noong gabing iyon. Tinapay at tubig lang ang naging hapunan niya. Habang abala siya sa trabaho sa Taiwan, sa Pilipinas naman ay tila tahimik ang kilos ng kanyang mga magulang. Sa halip na gastusin ang pera sa pagpapagawa ng bahay o pagbili ng bagong gamit, iniimpok nila ito sa isang tahimik na bank account. Lihim nilang pinayuhan ang sarili. Huwag nating galawin ng kahit piso. Para to sa anak natin, para sa kinabukasan niya. Minsan, tumutulo rin ang luha ni Aling Rosa habang itinatago ang resibo sa isang lumang kahon sa ilalim ng kama. 1 taon ang lumipas, tila naging sistema na para kay Jomar ang ganitong buhay. Trabaho, padala, tipid, tapos trabaho ulit. Halos hindi na niya nararamdaman ang saya ng Pasko o Bagong Taon. Pero kahit ganoon, hindi siya nagtampo sa kapalaran, kundi mas lalo siyang naging matatag. Mas naging determinado. Bawat padala niya ay may kasamang sulat sa kanyang ina. Pasensya na kung wala pa rin nababagong gamit sa bahay. Ayos lang po, darating din tayo dyan. Ang hindi niya alam, bawat perang pinapadala niya ay hindi nawawala, hindi nauubos, kundi lumalago sa isang lihim na ipon na siyang nagpapabago sa kanilang buhay. Ngunit sa ngayon, sa mata ng mga kapitbahay, tila isa lang si Jomar sa libu-libong OFW na nagpapakahirap pero tila walang nararating. Umabot na sa 3 taon si Jomar sa Taiwan. Sa puntong ito, bihasa na siya sa trabaho, mahusay na sa paghawak ng pera, at matatag sa emosyon. Ngunit sa tuwing ka-video call niya ang kanyang pamilya, iisang bagay ang bumabagabag sa kanya. Bakit parang hindi nagbabago ang kalagayan ng bahay nila? Ma, hindi pa ba kayo nagpapakabit ng bagong bubong? May butas pa rin ba kapag umuulan? Tanong niya minsan habang pinapakita ng ina ang bahay sa background. Anak, ayos lang kami rito. Hindi mo kailangang alalahanin ng bahay. Ang mahalaga, malusog kami. Sagot ng kanyang ina habang hangiti, pero tila may tinatago. Dahil walang pinagbago ang kanilang tirahan, naging laman na naman sila ng tsismis sa barangay. Tuwing dumadaan ang nanay niya sa palengke, naririnig ni Aling Rosa ang mga kwentuhang bulong. OFW daw yung anak niya, pero ganyan pa rin ang bahay nila. Hala, baka naman lahat ng padala ginagastos sa sugal.
kung ako yan, may bagong rep at motor na siguro. Yung anak niyang si Jomar, sayang lang. Hindi sumasagot si Aling Rosa. Sa halip, ibinabaon niya ang sakit sa dibdib at uuwi na lang sa bahay na tila mas lumang-luma sa paningin ng ibang tao. Pero sa kanyang paningin, ang bahay na iyon ay puno ng pangakong darating sa tamang panahon. Sa Taiwan, si Jomar ay patuloy nagpapadala buwan-buwan. Hindi iniinda ang sarili. Hindi niya alam na sa Pilipinas, hindi lang pera ang iniipon ng kanyang mga magulang, kundi pagtitimpi, respeto, at paniniwala sa tamang panahon. Lahat ng ipinapadala niya, maingat na isinusulat, pinapasok sa savings, at sinisiguro ng kanyang ama na lumalago kahit paunti-unti sa interest. Wala pang nakakaalam ng lihim na ito. Sa paningin ng barangay, si Jomar ay isa lamang OFW na walang narating. Pero sa puso ng kanyang pamilya, siya ang pundasyon ng isang tahimik pero siguradong kinabukasan. At kahit hindi pa siya umuwi, alam ng kanyang ina, darating ang araw na lahat ng husga ay mananahimik. Isang hapon, habang nagpapaligo ng kambing si Mang Cesar sa likod ng kanilang bahay, dumaan ang tricycle na may sakay na magkakapit-bahay. Hindi man diretsahan, malinaw ang ibinubulong ng isa. Akala mo yayamanin na, kasi sa abroad, yun pala pareho pa rin ng dati. Wala man ng bagong pinto. Ang kasama nito ay tumawa. Baka iniinom lang ni Mang Cesar, ni Aling Rosa yung padala. O baka naman si Jomar, puro babae roon sa Taiwan. Hindi lingid kay Mang Cesar ang panlalain. Ngunit sa halip na patulan, pinunasan lang niya ang kanyang noo. Tumingin sa langit at mahina niyang bulong. Darating din ang araw niyo. Sa barangay na iyon, hindi uso ang pagpapakumbaba. Ang pagyaman ay kailangang may pruweba. Bagong bahay, malaking gate, delivery ng appliances tuwing weekend. Kaya't si Jomar, na 5 taon nang nasa abroad pero walang pinagbago ang bahay, ay naging sentro ng chismis. Pati ang mga dati niyang kaibigan, may masasakit na salita. Si Renzo, dating kaklase at ngayoy tricycle driver, ay napapailing sa tuwing madadaanan ng bahay ni Jomar. Sabi noon, mag-a-abroad para umasenso. Bakit kami pa rin tong may bagong TV, no? Sa gitna ng lahat ng ito, si Aling Rosa ay patuloy sa tahimik na pagtitipid. Tuwing matatanggap niya ang remittance mula kay Jomar, tinatago niya ang resibo sa isang makapal na envelope. Kasama nito ang bank passbook. 5 taon na, pero wala pang ibang nakakakita. At sa bawat padala, dinadagdagan niya ito mula sa maliit nilang kita sa pagbebenta ng tanim, itlog at palay. Isang gabi, habang pinapahid ni Mang Cesar ang langis sa tuhod, kinausap niya ang asawa. Rosa, minsan naiisip ko rin, baka dapat ginamit natin kahit konti para manahimik sila. Hindi, mariing sagot ni Aling Rosa. Hindi natin kailangang patunayan ng kahit ano sa kanila. Ang mahalaga, darating ang araw, si Jomar ang magpapatahimik sa lahat ng yan. Hindi dahil nagyabang siya, kundi dahil sa sipag at respeto. At sa Taiwan, sa mga oras ding iyon, si Jomar ay pauwi mula sa trabaho. Pagod, pawisan, pero may ngiti sa labi. Dahil kahit walang aircon, kahit matulog man siya sa kutsyon sa lapag, alam niyang ang bawat padala niya ay may saysay. Hindi lang niya alam, ang kanyang simpleng buhay ay magiging dahilan para mapahiya ang buong barangay sa tamang oras. Isang umaga, habang nagwawalis sa bakuran si Aling Rosa, bigla siyang napatigil. Nakaramdam siya ng kakaibang kirot sa tagiliran. Sumunod ang hilo at pagkatapos ay
nagdilim ang kanyang paningin. Buti na lamang at naroon si Mang Cesar. Agad siyang nasalo bago tuluyang bumagsak sa lupa. Dinala siya sa pinakamalapit na health center sa bayan. Ayon sa doktor, may iniindang sakit sa bato at hypertension si Aling Rosa. At matagal na itong lumalala. Tahimik lang niyang tinitiis. Kailangang sumailalim sa laboratory test, maintenance medication, at regular na gamutan. May ilang linggo nang sumasakit. Kaso, hindi ko lang sinabi. Mahina niyang bulong habang nakahiga. Ayokong galawin yung ipon ng anak natin. Si Mang Cesar, bagamat nag-aalala, ay nagdesisyong gamitin muna ang konting kita sa palayan at kaunting naipon sa sari-saring kita nila. Ayaw pa rin nilang galawin ang perang padala ni Jomar. Para yun sa kinabukasan ng anak nila, hindi sa kanila. Sa Taiwan, naramdaman ni Jomar na may kakaiba. Tuwing video call, pilit na lang humingiti ang kanyang ama habang bihira na niyang makausap ang inay. Nagsimula siyang magtanong, "Pa, parang hindi ko na madalas nakikita si mama. Okay lang ba siya?" Napagod lang sa paglalaba. Nasa likod lang, nagpapahinga." Palusot ni Mang Cesar. Ngunit sa huli, hindi na rin kinaya ng kanyang ama ang konsensya. Kinaumagahan, sa isang mahabang tawag, sinawalat niya ang totoo. Lahat ng detalye, mula sa pagbagsak ni Aling Rosa hanggang sa iniindang sakit, isinumbat na rin niya, kasabay ng pagpatak ng luha. "Anak, pasensya ka na kung hindi namin agad sinabi. Ayaw naming malihis yung direksyon ng sakripisyo mo. Pero gusto ko lang malaman mong matagal nang may dinaramdam ang nanay mo." Tahimik si Jomar. Walang salita. Tumulo na lang ang luha niya habang nakatitig sa screen ng cellphone. Parang nabasag ang lahat ng pinagpundaran niyang panatag. Pero sa loob-loob niya, may mas mabigat pa kaysa sa lungkot. Pagsisisi. Baka kung alam ko lang agad, natulungan ko siya ng mas maaga. Kinabukasan, hindi na siya nagpadala lang ng buwan ng remittance. Nagpadala siya ng dagdag para sa gamutan, kasama ang isang mensaheng walang kasing bigat. "Pa, gamitin niyo kahit lahat ng ipon kung kailangan. Ang buhay ni Mama, higit pa sa kahit anong bahay o pangarap." At sa panahong iyon, ang perang tahimik na inipon ng kanyang mga magulang ay muling naging sandata. Hindi para magpasikat, kundi para magligtas ng buhay. Matapos marinig ni Jomar ang buong kwento ng pagkakasakit ni Aling Rosa, buong magdamag siyang hindi nakatulog. Sa dormitoryo, habang tulog na ang mga kasamahan niyang OFW, nakatulala siya sa kisame. Sa loob ng puso niya, maalimpuyo ang lungkot, guilt at takot. Isang pakiramdam na parang bata siyang walang magawa para sa nanay niyang may sakit. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa remittance center. Hindi siya nagdalawang isip. Nagpadala siya ng malaking halaga, halos 3 buwang sahod, at sinabihan ng ama sa isang mahabang mensahe. "Pa, huwag niyong isipin ang ipon. Huwag niyo nang intindihin ang kinabukasan ko. Ang mahalaga ngayon gumaling si Mama. Hindi ko kayang wala siya, Pa. Hindi ko kaya." Sa kabilang linya, si Mang Cesar ay tahimik lang habang hawak-hawak ang cellphone. Si Aling Rosa, bagamat mahina, ay pilit na ngumiti nang marinig ang boses ng kanyang anak. Umiiyak silang dalawa, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahalan nilang hindi kayang sukatin ng salapi. Ilang araw ang lumipas at napilitan na silang galawin ang bahagi ng ipon na matagal nilang iningatan. Si Mang Cesar ay nagtungo sa bangko, bitbit ang passbook na 5 taon nang tinatago. Sa teller, habang pinipirmahan niya ang withdrawal form,
Kinilabutan siya, hindi dahil sa laki ng halagang kukunin nila, kundi dahil sa bigat ng kahulugan nito. "Panggamot po ba?" tanong ng teller matapos makita ang halaga. Tumango si Mang Cesar. Sabay sabing mahina, "Para sa asawa ko, para sa buhay." Hindi sila nagsisi. Oo, nabawasan ang ipon. Oo, naantala ang plano nila. Pero sa bawat araw na gumiginhawa ang pakiramdam ni Aling Rosa, mas lumalim ang saysay ng bawat sentimo. Dahil ang yaman, maaari mong kitain ulit. Pero ang oras, ang buhay ng isang ina, walang katumbas. Habang pinapainom ni Mang Cesar ng gamot si Rosa sa bahay, ibinulong niya ito sa asawa. "Rosa, kahit anong mangyari, tatapusin pa rin natin ang pangarap ni Jomar. Di bali ng mabagal, basta buo pa rin." At sa Taiwan, habang nagpapahinga si Jomar sa break time, tinanggap niya ang mensahe mula sa kapatid. "Si Mama, mas magaan na raw ang pakiramdam," sabi niya. "Salamat sa'yo, kahit wala ka rito. Ramdam ka namin, kuya." Sa puso ni Jomar, alam niyang tama ang desisyon nila. At higit kailanman, naging matibay ang paniniwala niyang ang sakripisyo ay hindi laging dapat makita. Minsan, tahimik lang pero totoo. Makalipas ang halos 4 na taon mula nang umalis si Jomar patungong Taiwan, unti-unti nang gumagaling si Aling Rosa. Hindi na siya gaanong hinihingal at nagagampanan na niya muli ang mga simpleng gawain sa bahay. Pag-aasikaso ng halaman, paghuhugas ng pinggan, at paminsan-minsan ay pagtitinda sa harapan ng bahay. Habang pinupunasan niya ang isang lumang mesa sa kusina, napansin niyang may usok na umaangat sa bubong. Agad siyang sumigaw, "Cesar, may sunog ba?" Ngunit hindi pala usok, kundi alikabok lang na tumalsik mula sa kawayan ng kisame na nabitak na sa katandaan. Napatingin silang mag-asawa sa paligid. Gumuho ang isang bahagi ng dingding at ang sahig ay nagsisimula ng mabasa kahit wala pang ulan. Ngunit sa halip na itayo agad ang bahay, nagkatinginan lang sila. Sa pagitan ng katahimikan, may iisang pag-unawa silang dalawa. Hindi pa ngayon. Sa halip, muling kinuha ni Mang Cesar ang lumang kahon sa ilalim ng papak. Ang kahon na may lamang resibo, passbook, remittance slips, at sulat ni Jomar. Inisa-isa ni Mang Cesar ang lahat habang si Aling Rosa ay nakaupo sa kanyang tabi. Nakaka-4 na taon na si Jomar sa Taiwan. Pulong ni Mang Cesar. Halos buwan-buwan siyang nagpapadala at halos wala siyang itinitira para sa sarili. Binuksan niya ang passbook. Sa unang pahina, mababasa ang unang deposito, 15,000, isang buwan matapos umalis si Jomar. Sa ikalawa, 20,000, sa sumunod 30,000, at habang sinusundan nila ang bawat buwan, kitang-kita ang tuloy-tuloy na pagtaas. May buwan pang ang umabot sa 50,000. Sa kasalukuyang, mahigit 3.2 milyon na ang laman ng account. 3 bangko na ang pinaglagayan nila. Bawat isa ay may sariling purpose, pang-negosyo, pang-bahay, at pang-emergency. Hindi pa kasama rito ang maliit na investment ni Mang Cesar sa palay at manukan na tahimik niyang pinaikot gamit ang sariling ipon. "Cesar," bulong ni Aling Rosa, "alam mo, minsan naiisip ko, baka kung ibang magulang tayo, baka noon pa natin ginastos to para ayusin ang buhay natin." Tumango si Mang Cesar sabay sabing, "Pero hindi tayo ganun. Anak natin ang rason kung bakit may ganito tayo. At darating ang araw, ibabalik natin to sa kanya. Higit pa sa inaakala niya." Sa kabilang dako, si Jomar ay patuloy pa rin walang kalam-alam sa laki ng perang naipon. Para sa kanya,
simpleng buhay pa rin. Barong-barong pa rin ang bahay sa video call. Luma pa rin ang upuan. At wala pa rin bagong motor. Sa tuwing may magpapadala ng litrato sa kanya, isa lang ang naiisip niya. Kailan kaya kami aasenso? Pero hindi niya alam, ang asenso ay hindi nasusukat sa itsura ng buhay, kundi sa lalim ng tiwala ng pamilya sa kanya. Halos hindi makapaniwala si Jomar na 5 taon na ang lumipas. Parang kailan lang, ang mga gabi niya ay puno ng iyak sa dormitoryo, mga tawag sa pamilya, at tipid sa pagkain. At ngayon, pauwi na siya sa loob ng eroplano habang papalapit sa naiya ang biyahe. Damang-dama niya ang tibok ng puso niya. Parang batang takot at sabik na muling tumuntong sa sariling lupa. Pagbaba sa airport, hindi na siya halos makakilos. Ang daming nagbago. Mas maraming tao. Mas makulay ang paligid. Pero may isang bagay siyang gustong makita. Ang pamilya. Sa arrival area, nakita niya agad si Mang Cesar na may hawak na karton na may sulat. Welcome home, anak. Sumunod si Aling Rosa. Nakapayong. Nakangiti ngunit halatang naiiyak. Paglapit nila sa isa't isa, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. Mas mahigpit kaysa sa yakap ng 5 taon ng lungkot, sakripisyo, at tahimik na pagmamahal. Pag-uwi nila sa barangay, sakay ng isang lumang tricycle, marami ang nakapansin agad. Sa kanto pa lang, may bumati na. Uy, si Jonah yun ah. Galing abroad. Kumusta na pare? Ngunit may kasunod agad. Ha? 5 taon diba? Barong-barong pa rin ang bahay nila. Baka nabuntis lang ng dayuhan sa Taiwan yung anak nila. Sabay halakhakan ng ilan sa mga tambay. Hindi na bago sa taenga ng pamilya ang mga ganitong salita. Si Jomar, paganot saglit na tinamaan ng damdamin, piniling tumiti na lang. Bahala na, bulong niya. Ang mahalaga, buo pa rin kami. Pagdating sa bahay, pinagbuksan siya ng bunso niyang kapatid. Gaya ng dati, tira pa rin ang gate, may tagpi ang bubong, at may butas pa rin ang kisame. Sa unang tingin, walang nagbago. Sa katayuan, parang mas lumang-luma pa ito kaysa noong siya umalis. Wala talagang nagbago. Bulong niya sa sarili habang pinipilit tumiti, pero sa puso niya may mahinahong kirot. Lahat ng pinaghirapan ko, saan napunta? Ngunit hindi siya nagtanong, hindi siya nagtampo. Sa halip, umupo siya sa lumang upuan sa sala. Tiningnan ng kanyang mga magulang. Tumiti. Ang importante, magkakasama ulit tayo. At sa isip ng kanyang mga magulang, may sagot silang hindi pa nila sinasabi. Anak, sandali na lang. Malalaman mo rin ang lahat. Mag-iisang linggo na simula nang dumating si Jomar. Ngunit pakiramdam niya ay tila panaginip lamang ang lahat. Ang barangay ay pareho pa rin. Ang mga pader, ang amoy ng palengke, ang mga ingay ng tricycle. Ngunit siya mismo ay nagbago. Mas tahimik, mas papagmatsyag, mas marunong magtimpla ng damdamin. Habang nasa sari-sari store siya ni Aling Linda para bumili ng suka, lumapit si Kapitan Boyet, ang matagal ng barangay captain. Jomar, balita ko nandito ka na pala. Di naman lang kami pinabisita ah. Nakangiti ito, pero may halong pagsusuri ang mga mata. Tumangulang si Jomar. Hindi siya sanay sa atensyon. May lakad sana sa munisipyo bukas, yung scholarship program para sa mga anak ng OFW. May maliit na forum, makagusto mong sumama. Hindi para sa'yo, para lang may magkwento ng karanasan. Nag-alangan si Jomar. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng tao. Pero bago pa siya makatanggi, muling nagsalita si Kapitan. Alam mo, minsan kahit simpleng kwento mo, nakakapagbigay ng pag-asa sa iba. Hindi kailangan engrande, basta totoo. Hindi agad sumagot si Jomar. Ngunit ng gabing iyon, kinausap niya si Aling Rosa tungkol sa paanyaya. Okay lang ba? Wala naman akong kwento na maganda. Puro trabaho lang. Pagtitiis. Tapos ngayon parang walang napala.
Tahimik si Aling Rosa. Tiningnan niya ang anak at dahan-dahang ngumiti. Anak, hindi mo alam kung gaano kalayo ang narating ng sakripisyo mo. Sa oras na handa ka na, makikita mo rin. Kinabukasan, nagsuot si Jomar ng simpleng polo, isang pares ng sapatos na binili pa niya noong sa Taiwan ang uli niyang sinuot. Sa likod ng maliit na stage ng covered court ng munisipyo, tahimik siyang nakaupo, tila nag-aalinlangan pa rin kung tatayo, hanggang sa tawagin ang kanyang pangalan. Isa sa mga kababayan nating masipag at tahimik lang sa tagumpay, si Ginoong Jomar Soriano. Mahiling palakpakan, mga mata ng mga dumalo, halos walang kilalang muka. Ngunit sa likod, nakatayo sina Aling Rosa at Mang Cesar, tahimik, tahangiti, walang salita. Tumayo si Jomar, humakbang papunta sa mikropono, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita sa harap ng madla, hindi para magyabang, kundi para magbahagi. Ngunit, sa kanyang puso, may tanong pa rin. Makikinig pa sila kung ang alam nila, wala naman akong mapatunayan. Ang hindi niya alam, ang tunay na kwento ng kanyang tagumpay ay hindi sa kanya magsisimula, kundi sa susunod na kabanata. Makalipas ang ilang araw ng simpleng pag-uwi, balik na naman si Jomar sa kanyang lumang rutina. Pagising sa umaga, pagwalis sa bakuran, pagpunta sa palengke, at paminsan-minsang pagkumpuni ng sirang bubong o pinto. Walang espesyal, walang engranding selebrasyon, ni walang ang handaan nung dumating siya. Dahil sabi ng kanyang ama, "Pagpaumanhin mo anak, gusto sana naming sorpresahin ka sa ibang bagay." Hindi na rin siya nagtanong, kahit gustong-gusto na niyang itanong. Nasaan na ang mga pinadala ko sa loob ng 5 taon? Pinipigil niya ang sarili, marahil ay naubos sa gamot, sa matrikula, o sa simpleng pang-araw-araw. Ayos lang, hindi niya ito ay kinagagalit, pero hindi niya rin maiwasang malungkot sa tuwing gabi habang nakahiga sa lumang kapag. Isang araw, habang abala si Jomar sa pag-aayos ng alulod ng bubong, dumaan si Aling Bebang, isa sa mga masalita sa kanto. "Uy Jomar anak, baka naman pwede mo ring paayos ang bahay niyo. Tagal mo sa abroad ha. Abay 5 taon di ba? Tingnan mo tong bahay mo, parang bago nang gumuho." Sabay tawa at kaway, tila biro, pero may dagok. Ngunit hindi siya sumagot. Tumalikod siya at nagpatuloy lang sa pagkumpuni. Sa loob niya, tahimik ang sigaw, "Hindi mo alam ang lahat." Sa gabi ring iyon, nag-usap ng masinsinan sina Aling Rosa at Mang Cesar. "Ano na ba Cesar? Hindi na kaya ng anak natin ang duda," manginang sabi ni Rosa habang hawak ang passbook. "Konti na lang Rosa," tugon ni Mang Cesar. "Konti na lang. Gusto kong makita ng anak natin, hindi lang ang bunga ng sakripisyo niya, kundi ang tiwala rin natin sa kanya." Habang nangyayari ito, si Jomar ay nasa silong ng bahay, nakatanaw sa bituin. Sa kanyang palad, hawak niya ang lumang ID sa Taiwan. Maputla, may gasgas, may lamat, tanda ng 5 taong pagtitiis. "Hindi ko alam kung saan punta ang lahat, pero may dahilan. Sana malaman ko rin bago ako muling umalis." Sa pagkakataong ito, hindi niya alam ang pag-alis niyang inaakala niyang muli ay hindi na kailanman mangyayari sa parehong dahilan. Dahil isang lihim ang malapit ng mabunyag. Isang lihim na magpapabago sa lahat. Pagkatapos ng forum, habang abala ang mga tao sa pagkakwentuhan at pakikipagkamay, dahan-dahang lumapit si Aling Rosa kay Jomar. Wala itong dalang salita. Hawak lang nito ang isang lumang envelope. Makapal, may mga gusot na, ngunit malinaw na iningatan. Tahimik niyang iniabot ito sa anak. "Ito ang sagot anak. Sana mapatawad mo kami kung bakit ngayon lang." Naguguluhan man, tinanggap ito ni Jomar. Umuwi silang tatlo ng walang imikan sa tricycle. Nang makapasok sa bahay, agad siyang umupo sa tabi ng lamparang may madilaw na ilaw. Binuksan ng sobre at natigilan. Sa loob nito, daan-daang resibo ng remittance, nakahanay ayon sa petsa. Mula sa unang padala niya, 5 taon na ang nakalilipas, hanggang sa huli noong 1 linggo.
Kasama nito ang isang makapal na bank passbook. Nakasulat sa pangalan ni Jomar, ngunit hawak ng kanyang ina. At sa dulo, isang liham mula kay Mang Cesar. Anak, alam naming maraming taon kang nagtiis. Tinupad mo ang pangarap mo para sa amin. Pero ang hindi mo alam, kami rin ay nagtitiis para sa iyo. Lahat ng padala mo, tiniis naming huwag galawin. Kahit minsan ay wala na kaming bigas. Kahit nagkakasakit kami. Dahil ang gusto namin, sa pagbalik mo, may tunay kang may pagmamalaki. Hindi palamuti, hindi gate, kundi pundasyon para sa kinabukasan mo. Napaluhod si Jomar, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa naipon, kundi dahil sa buong panahong akala niya'y walang patutunguhan ang kanyang sakripisyo. Ang totoo, minahal siyang tahimik at totoo ng kanyang mga magulang. Binuklat niya ang passbook. Ang laman, halos 1 milyong piso. Ito ang tahanang walang bagong pintura, pero may ipon sa bangko. Kinabukasan, nag-iba na ang tingin ni Jomar sa paligid. Ang bahay nila, parang barong pa rin, pero ngayon ay tila gintong palasyo. Dahil sa bawat pako at dingding nito, naroon ang sakripisyo, pagtitiis at pagmamahal ng dalawang taong hindi kailanman humingi ng kapalit. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya'y umuwi, lumiti siya ng buong puso. Maaga pa lang ay gising na si Jomar, hindi dahil sa init ng sikat ng araw o ingay ng kapitbahay, kundi dahil sa bago niyang layunin. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang passbook. Sa isipan niya, malinaw na ang plano. Hindi ako babalik ng abroad. Hindi muna. Hindi ngayon. May mas mahalaga pa akong kailangang ayusin dito. Habang nagkakape si Aling Rosa sa harap ng bahay, lumapit si Jomar. Naupo siya sa tabi nito. Tahimik lang sa unang ilang minuto. Humigop ng kapeng mainit, saka nagsalita. Ma, gusto kong ipagawa ang bahay natin. Gamit ang ipon, gamit ang sakripisyo nating lahat. Napatigil si Aling Rosa. Ang tasa niya halos malaglag sa pagkabigla. Anak, wag mong madaliin. Sayang, gamitin mo yan para sa negosyo, sa kinabukasan mo. Kami ng tatay mo, ayos lang kami nito. Umibig si Jomar, ngunit may ngiti sa labi. Hindi lang ito para sa akin. Gusto kong makitang may totoong bubong na kayo. Yung hindi tulo kapag umuulan. Gusto kong makita si Itay na may sariling upuang hindi sira ang paa. Gusto kong makitang may kwarto si nanay na hindi tabing lang ang pinto. Kinabukasan, kasama ang isang matalik na kaibigan mula pa noong high school na isa ng civil engineer ngayon, sinimula ni Jomar ang pagpaplano ng bahay. Hindi mansyon, hindi palasyo, isang disenteng tahanan. May 3 kwarto, maayos na kusina, palikuran na may tiles, at sala na may bintanang salamin. Nang dumating ang mga construction materials at sinimula ng hukay para sa bagong poste, nagtipo ng mga kapitbahay. Hindi makapaniwala. Ang dating barong-barong na bahay sa gilid ng kanal, binabaklas na. Akala ko ba wala siyang ipon? Pulong ng isa. Sabi nila, ubos na raw ang padala. Sabat ng isa pa. Ngunit walang sinagot si Jomar. Patuloy lang siya sa pagkakarga ng buhangin, pag-abot ng pako, at pagbati sa mga manggagawa. Hindi siya boss, isa siyang anak na gustong magpasimula ng bago. Sa gitna ng ingay ng martilyo at halo ng semento, lumapit si Mang Cesar kay Jomar. Hawak ang lumang martilyo niya. Gamitin mo to, anak. Ito ang martilyo ko noon pa. Panahon na para ikaw naman ang bumuo ng tahanang pinapangarap natin para sa iyo at para sa lahat. Walang imik si Jomar. Tumango lang, sabay kuha sa martilyo. At sa araw na iyon, sinimulan niyang itayo hindi lang ang bahay, kundi ang panibagong kabanata ng buhay nilang mag-aanak, puno ng dangal, respeto at tunay na pagmamahal. Habang patuloy ang pagpapatayo ng kanilang bagong bahay, unti-unti ring nag-iiba ang ihip ng hangin sa kanilang barangay. Ang mga dating mapanghusgang mata, ngayon tila may halong hiya sa tuwing masasalubong si Jomar sa kalsada. Si Aling Bebang,
na dati palaging may pasaring, ngayon ay biglang naging palakaibigan. Hey Jomar, ang ganda ng disenyo ng bahay niyo ha. Modern pero mukhang presko. Baka naman may architect kayo. Umiti lang si Jomar, hindi mapagmataas, walang pasaring. Kaibigan ko lang po mula nung high school, nag-volunteer na tumulong. Hindi niya sinabi na siya ang bumili ng mga materyales. Hindi rin niya binanggit ang laki ng ipon. Tahimik pa rin ang kanyang galaw, kagaya ng naging sakripisyo ng kanyang mga magulang. Pero habang maraming humahanga, may ilan namang hindi natutuwa. Si Eric, dating barkada ni Jomar, ay tahimik na nagmamasid sa likod ng tindahan ng kanilang barangay. May hawak siyang sigarilyo at sa bawat usok na binubuga niya, naroon ang init ng inggit. Ano akala niya? Porket may bahay na, angat na siya. Libat-libat kalahating taon siyang nawala. Ngayon biglang bida. Bulong niya sa kasama niya. Ang totoo, si Eric ay dating gustong mag-abroad rin, pero hindi natuloy dahil sa kulang sa requirements. Kaya't simula nang makitang si Jomar ay umangat kahit patahimik, nagsimulang mabuo ang inggit sa kanyang dibdib. Samantala, habang nagpapatuloy ang konstruksyon, si Jomar ay hindi lang abala sa bahay. Siya ay nagsisimulang bumalik sa mga dating kapitbahay, tumutulong sa pagbuhat ng mga sako ng bigas, pagbili ng mga gamot ng matatanda, at pag-ambag sa mga proyekto ng barangay. Isang hapon, habang namimigay siya ng libreng tsinelas sa mga batang nanonood ng construction, nilapitan siya ng dating guro niya sa elementarya, si Ma'am Letty. Jomar, dati kitang estudyanteng tahimik. Akala ko'y hindi ka sisigaw sa mundo. Pero ngayon anak, ikaw ang dahilan kung bakit maraming batang katulad mo muling nangangarap. Hindi alam ni Jomar ang isasagot. Wala siyang planong maging inspirasyon. Gusto niya lang masuklian ang tiwala ng kanyang mga magulang at higit sa lahat, ang sakripisyo ng kanyang 5 taon sa ibang bansa. Ngunit habang dumarami ang humahanga, dumarami rin ang mga matang hindi masaya sa kanyang tahimik na tagumpay. At sa likod ng mga papuri, may isang lihim na planong ginagawa ng taong hindi niya inaasahan. Isang gabi, habang tahimik na kumakain ang pamilya ni Jomar, pumatok si Aling Nida, ang kaibigan ni Aling Rosa at kilalang tsismosa sa barangay. May dala itong maliit na papel at may bahid na kaba sa muka. Ate Rosa, ayoko sanang makailam, pero baka gusto mong makita to. Aniya, sabay abot ng papel. Sa loob ng papel ay isang punit na flyer. Pinakalat sa mga poste sa ibang bahagi ng barangay. May nakasulat sa malaking letra. Totoo ba na ang ipinagmamalaking bahay ay galing sa di malinaw na pera? May kwento raw na hindi malinis ang pinanggalingan ng ipon ng OFW na yan. Biglang natahimik ang buong bahay. Si Mang Cesar ay napakuyom ang palad. Si Aling Rosa ay tila sasabog sa galit. Si Jomar, tahimik lang, pero ang dibdib niya ay tila binayo ng 10 malalakas na hampas. Pati pamilya natin, dinadamay. Mahina niyang bulong. Kinabukasan, kumalat na ang flyers sa ilang parte ng barangay. Marami ang nagtataka, ang iba'y nagdududa, ang iba na may nagsisimula ng magtanong. Totoo kaya? Bakit tahimik si Jomar? May tinatago ba siya? Sa gilid ng isang tindahan, si Eric at ang kaibigan niya ay palihim na nagtatawanan. Ayun na, tingnan natin kung gaano siya katatag. Sabay sigarilyo ulit. Ngunit bago pa man lumala ang chismis, isang hindi inaasahang tao ang nagsalita. Si Ma'am Letty, ang dating guro ni Jomar, sa harap ng mga tanod at ilang opisyal ng barangay. Nagsalita siya sa kalagitnaan ng pagtitipon. Ang batang ito, nakita ko kung paano nagsakripisyo. May mga tao lang talagang hindi matanggap na may umaangat na hindi kailangang manira ng iba. Ang pera ni Jomar, pinaghirapan. Ang buhay na yan, bunga ng disiplina. Kung ayaw niyong maniwala, ako mismo ang saksi sa kung paano siya tumulong sa komunidad kahit walang kapalit. Nang marinig ito ng mga tao, ang ingay ng chismis ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Isa-isang nagsilapit ang ilan sa mga dati ng husga. Pasensya ka na, Jomar. Nadala lang kami ng mga sabi-sabi. Ngumiti si Jomar at tumango. Okay lang po.
Mas sanay akong magsalita sa gawa, hindi sa salita. At sa gabing iyon, habang bumabalik ang katahimikan sa bahay nila, isang lihim din ang nabunyag. May CCTV pala sa hardware na malapit sa barangay at malinaw ang kuha ng taong nagpapaskil ng flyers. Si Eric. Hindi pa ito sinasabi kay Jomar, pero ang katotohanan, unti-unti nang lumalabas. Ilang araw matapos ang pagkakalat ng chismis, dumating si Kapitan Rudy sa bahay ni na Jomar. Kasama niya ang isang kagawad at isang lalaki mula sa hardware store. Dala-dala ang USB drive na naglalaman ng kuha mula sa CCTV. Tahimik na pinanood nila ang video sa laptop ni Jomar. Doon, walang kaduda-duda. Si Eric, nakapulupot pa ang hood ng jacket. Kitang-kita habang isa-isang tinatahi ang mga flyers sa poste. Sa isang anggulo pa, makikita siyang tinatakpan ng mukha ngunit malinaw pa rin ang kanyang mga galaw. Kasunod niyon, nakita rin ng video na nagsasalita siya sa ilang kabataan. Tila inuudyukan pa ang mga ito na ikalat ang flyers sa kabilang purok. Pasensya na, Jomar, ani Kapitan. Kung gusto mong sampahan ng kaso, may sapat tayong ebidensya. Alam kong hindi ito madaling palampasin. Tahimik si Jomar. Hindi siya makapaniwala. Hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil kay Eric. Kaibigan niya noong high school. Kasama niyang kumain ng tinapay sa recess, kalaro sa basketball court, at minsan, naging taong pinagkakatiwalaan niya ng sikreto. Sa halip, sumagot agad, tumayo si Jomar at lumabas ng bahay. Nakita siya ng ilang tambay na naroon. May ilang pang tumatawag sa kanya. Jomar, narinig namin na. Si Eric pala yun. Lagot siya. Pero hindi siya sumagot. Sa isip-isip niya, kung gaganti ako, magiging katulad lang niya ako. Kinagabihan, dumiretso siya sa bahay ni Eric. Tahimik itong binuksan ng ina ni Eric na tila hiyang-hiya. Pasensya ka na, Jomar. Hindi ko alam. Hindi ko akalaing gagawin niya yun. Si Eric ay nasa loob ng silid. Tila hindi makatingin ng dulungaw. Ngunit lumabas siya. Mabigat ang hakbang. Sige, suntukin mo na ako. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Sabay yuko. Inggit lang talaga, Jomar. Akala ko kapag nilaglag kita, mas gagaan ang pakiramdam ko pero hindi pala. Tahimik si Jomar sa ilang segundo. Ang puso niya'y puno ng galit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may isa pang damdamin. Awa. Hindi para sa kahinaan ni Eric, kundi sa kung gaano kalayo ang kaya nitong gawin dahil lamang sa inggit. Hindi ko kailangang saktan ka. Ang mga ginagawa ko sa buhay, hindi para palakpak ng iba. Eric, pero sana ngayon matuto ka. Ayusin mo, yung galit mo, hindi ako ang kalaban mo, kundi sarili mo. Hinalikuran niya ito at lumakad palayo. Sa kanyang dibdib, gumaan ang pakiramdam. Mas mabigat ang hinanakit, pero mas magaan ang pagtitimpi. At sa likod ng bawat mata ng barangay na nakasaksi ng lahat ng pangyayari, unti-unting lumilinaw kung bakit si Jomar ay hindi lamang tagumpay sa pera, kundi sa karakter, sa dangal at sa puso. Lumipas ang mga linggo matapos ang issue kay Eric. Unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa barangay. Ang bahay ni Jomar ay patuloy na hinanghangaan. Hindi na dahil sa laki o ganda nito, kundi dahil sa tahimik na dignidad ng may-ari nito. Ngunit sa likod ng lahat ng katahimikan, may iniisip na plano si Jomar. Isang hapon, tinawag niya si Mang Cesar at Aling Rosa sa terrace. Nay, may iniipon po akong hiwalay. Hindi para sa atin, kundi para sa barangay. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ano naman yan, anak? Tanong ni Mang Cesar, bahagyang nakangiti. Gusto ko pong magpatayo ng silid-aklatan at mini-learning center dito mismo sa barangay. Yung mga bata, hindi kailangan lumuwas ng bayan para lang makapag-aral o makahiram ng libro. At kung papala rin, maglalagay din ako ng libreng wifi para sa mga estudyanteng nag-online class. Sandaling natahimik ang kanyang mga magulang bago gumiti si Aling Rosa habang pinipigil ang luha. Iyan ang tunay na kayamanan, anak. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng iba. Agad nagsimula si Jomar sa pag-aasikaso ng permit.
Tumulong ang barangay council, pati si Kapitan Rudy. Maraming residente ang nagpresentang mag-volunteer. Mga karpintero, tubero, at kahit mga estudyante na gustong makatulong sa paglilinis ng lugar. Pagkaraan ng 2 buwan, sa mismong dating bakanteng lote sa tabi ng barangay hall, tumayo ang simpleng gusali. May bubong na yero, malinis na sahig, at mga shelves na puno ng librong naipon ni Jomar mula sa mga kaibigan at OFW na kakilala niya. May mga lumang desktop computer na inayos at inayuda ng isang grupo ng IT volunteers mula sa bayan. May aircon? Wala, pero may tiwala at malasakit. At sa mata ng mga batang nakaupo sa sahig habang nagbabasa ng aklat, mas mahalaga iyon. Kuya Jomar, may Harry Potter po dito. Sigaw ng isang batang lalaki. May encyclopedia pa. Sabay-sabik na tanong ng isa. Ano po to? Biology? Napangiti si Jomar. Tumabi siya sa mga bata at isa-isang pinaliwanag ang mga libro. Hindi ito ang pangarap niyang bahay o mamahaling sasakyan. Pero sa mga mata ng kabataan, siya ang bagong bayani. Hindi sikat, hindi mayabang, pero tunay. Isang maulan na hapon, habang inaayos ni Jomar ang ilang donasyong libro sa Learning Center, tinawag siya ni Aling Rosa mula sa bahay. Anak, may dumating na sulat, galing abroad. Babae ang nag-send. Nagdulot ito ng kaba sa dibdib ni Jomar. Matagal na siyang hindi tumatanggap ng sulat mula sa ibang bansa, lalo na mula sa isang babae. Nang nakita niya ang pangalan sa sobre, tumigil ang kanyang paghinga saglit. Andrea, ang dating kasintahan na iniwan siya 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Basa ang sulat sa ilang bahagi, tila nahulog sa ulan, pero malinaw pa rin ang mga titik. Jomar, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Ilang taon na ang lumipas mula nang pinili kong iwan ka. Para sa pangarap, para sa mas magandang buhay, para sa sarili kong ambisyon. Alam kong nasaktan kita. Hindi ko naihingi ng kapatawaran mo, pero sana mabasa mo pa rin ito hanggang dulo. Narinig ko ang balita, ang bahay niyo, ang sinidaklatan mo, at ang mga ginagawa mong proyekto sa barangay. Jomar, hindi ako magpapalusot. Naiinggit ako, hindi sa yaman mo, kundi sa katahimikan ng loob mo. Nasa Dubai ako ngayon, Jomar. Iniwan ako ng lalaking pinili ko. Wala akong trabaho. Wala na rin akong permit. Gusto ko sanang umuwi, pero wala akong matatakbuhan. Wala akong mukhang maihaharap sa iyo, pero eto ako. Sumusubok pa rin. Kung may natitira pa sa puso mong espasyo para sa isang tulad kong nagkamali, maaari mo ba akong tulungan makauwi? Hindi bilang kapalit ng pagmamahal, kundi bilang isang dating kaibigan na naligaw at gustong bumalik. Hindi agad nakakilos si Jomar matapos basahin ang sulat. Sa isang banda, may bahid pa rin ng sakit ang kanyang alaala. Pero higit doon, may awa at may hangin ng pag-unawa. Hindi dahil gusto niyang muling mahalin si Andrea, kundi dahil alam niya kung gaano kahirap ang mawala ng direksyon sa buhay. Kinabukasan, pinuntahan niya ang bangko at nagpadala ng sapat na halaga, sapat para sa tiket pauwi at konting baon. Walang sulat, walang pangako, walang kondisyon. Sa isip niya, siguro ito ang dahilan bakit ko pinagdaanan ng lahat. Para kung may taong tulad niyang naligaw, ako ang maging liwanag kahit minsan ay iniwan niya ako sa dilim. Lumipas ang ilang buwan mula nang makatanggap ng sulat si Jomar mula kay Andrea. Tahimik na siyang bumalik sa kanyang dating gawin, pagtuturo sa mga bata sa learning center, pakikisalamuha sa mga kabarangay, at paminsan-minsan pag-upo sa ilalim ng manggang dati kinatatayuan ng luma nilang kubo. Isang araw, habang nakaupo siya roon, nilapitan siya ng isang binatilyo na may dalang lumang notebook. Kuya Jomar, salamat po sa mga libro. Dati po, pangarap ko lang maging guro. Pero ngayon, alam ko na kung paano magsimula. Napangiti siya at tinapik ang bata sa balikat. Pangarap ang puhunan. Sipag ang puhunan. Basta wag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Habang lumalalim ang hapon, unti-unting napuno ng mga bata ang paligid. May nagbabasa, may gumuguhit,
may nag-aaral ng basic coding sa mga lumang desktop. Sa gitna nito, si Jomar, simple pa rin ang pananamit, walang alahas, at tahimik lang na nakaupo. Pero sa mga mata ng buong komunidad, siya ang pinakamayaman sa lahat. Ilang linggo matapos iyon, dumating si Andrea. Payat, maputla, ngunit may dalang ibang aura. Hindi na ang babaeng naghangad ng marangyang buhay, kundi isang taong sugatan na handang magsimula muli. Hindi sila nag-usap ng mahaba. Tumango lamang si Jomar, saka siya tinulungan nitong makahanap ng trabaho sa bayan bilang assistant teacher sa isang review center. Hindi mo kailangang patawarin, bulong ni Andrea. Pero salamat dahil tinulungan mo pa rin ako. Pagtulong, hindi laging para sa nakaraan. Minsan para sa kapayapaan ng kinabukasan. Sagot ni Jomar. Dumaan pa ang mga taon. Ang simpleng silidaklatan ay lumawak, naging barangay learning hub. May computer lab na, may libreng printing at scholarship program para sa mga mahihirap na kabataan. Hindi na si Jomar ang may hawak ng lahat. Marami na siyang kabataang tinuruan na ngayon katubag na niya sa pagpapatakbo ng proyekto. Sa huling bahagi ng taon, may isang estudyanteng nagtapos bilang top notcher sa board exam. Sa speech nito, sinabi niyang, "Hindi ako galing sa mayaman, pero may isang tao sa barangay namin na naniwala sa amin kahit wala kaming may pakita noon. Siya si Kuya Jomar, ang taong nagturo sa amin kung ano ang tunay na anyo ng tagumpay. Hindi pera, hindi bahay, kundi ang kakayahang magbigay at magmahal kahit walang kapalit." Tumayo si Jomar sa dulo. Pinapalakpakan ng lahat. Hindi siya sumagot. Tahimik siyang ngumiti. At sa kanyang puso, naroon ang sagot sa lahat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o dami ng pera, kundi sa dami ng pusong nahipo, ng buhay na nabago, at ng kabutihang naipasa. Sa wakas, nakauwi na siya. Hindi lang sa bahay nilang gawa sa konkreto, kundi sa paniniwalang may saysay ang bawat hirap kung ang layunin ay paglingkuran ng iba.